Welcome back sa ating YouTube channel mga ka-onliners. For today's video, dadagdagan natin yung mga unable to process. Part 2 na po tayo kasi yung nakaraan is part 1. So, ayusin muna natin yung light natin. So, ayan na mga ka-onliners, no? Idadagdag ko yung pang-apat. So, baka yung matakil natin dito is 3 din para yung iba is sa susunod naman, okay? Para hindi masyadong mataas. So, yung pang-apat is kapag nakalagay unable to process, enter PIN has been claimed. Ayan. So, maraming scenario na nakalagay niyan. Tapos, nagtataka yung iba, bakit na-claim? Hindi pa naman nila na-registered. Or, na-register nila ulit, the same box pa rin naman yun, diba? Ayan talaga yung lalabas sa ating mga web loading tool. Kapag naman mga ka-onliners is second attempt na nating na-registered sa same. Dapat same box lang ha yung PIN. So, kapag yung una is unable to process, okay? Tapos sa pangalawa na pag-registered, unable to process pa rin. Tapos nakalagay na already been claimed na yung PIN natin. Huwag kayong mag-alala. On process na yan, mag-balance inquiry lang tayo kay Signal. Mag-antay lang din tayo ng 10 to 30 minutes para maging successfully loaded na. Yung example kay Sir Dennis Pamada, ayan, nag-chat kasi si Sir na nakalagay daw po sa kanyang web loading tool is unable to process transaction kasi the PIN is already been claimed. Ayan, sabi ni Sir. So, ayan, hiningi ko lang sa kanya yung kanyang box number kasi kailangan lang natin mag-balance inquiry dyan. Okay, kapag nag-balance inquiry tayo, katulad ng ginawa ko dito kay Sir, ayan, pumasok na, kasi nakalagay dito is October 20 na yung expiration 2023. So, sabi naman ni Sir, meron na daw channel, sabi niya. Thank you po ma'am ng marami, pero ang totoo po nito mga ka-onliners talaga is sa system po talaga to ni Signal at saka ni Satellite ha. Hindi po ako yung gumawa ng paraan dito para pumasok na yung load. Actually, nangyayari talaga ito sa lahat. Sa akin din, sa ibang mga nagsusubscribe or nagre-register ng mga PIN, hindi talaga maiwasan na may mga ganitong senaryo. Sinabi ko lang kay Sir na mag-balance inquiry lang siya. Sabi ko, it's not about na natulungan ko siya, hindi. Yun talaga yung senaryo mga ka-onliners na natural lang yun. Tapos si Signal lang talaga nagre-registered. Chine-check ko lang, binabalance inquiry ko lang para naman matingnan kung pumasok talaga yung load. Tapos after 20 to 30 minutes na pag-aantay, minsan papasok talaga yung load natin. Huwag na natin patayin yung TV natin, ha? Ang panglima, unable to process transaction, PIN enter is not valid. Ito yung panglima. Kapag ito yung lumabas, kapag nag-registered kayo, kabahan na kayo dito mga ka-onliners. Kasi dalawang scenario lang ito. Mali lang yung pag-enter natin ng PIN, yan yung first scenario. Or second scenario, mali yung nabili natin na PIN para sa ating mga boxes. Kunyari, Signal ka. Tapos ang binili mong PIN is Satellite pala. So, yun yung lalabas. Unable to process transaction, PIN enter is not valid. Yun. Pangalawa, kapag Satellite ka naman, tapos ang na-purchase mo naman is GPinoy or GSAT, hindi pwede din yun. Yun din yung lalabas. Unable to process transaction, PIN enter is not valid. Tapos, yung pangatlo mga ka-onliners, okay? Kapag sa Signal, naka-purchase ka ng Signal Play Premium 200. So, kapag Play Premium 200, hindi po yan para sa ating mga boxes. Para po yan sa Android app ng Signal na maaari nating i-download. At yan yung load purchase ng mga Android app ni Signal. So, lagi nating tatandaan, kapag Signal, dapat may nakalagay na prepaid load, any amount na yan. Kapag may nakalagay na Play Premium, hindi po yan pwede sa box ng Signal. Dapat po, klaro. So, yung number 1 na sinabi ko kanina, kapag unable to process PIN enter is not valid, ayan. So, yung nagkamali ka lang nang enter ng PIN mo kasi minsan may number na isa or dalawa yung mali yung enter natin, yan yung lalabas. So, kapag tama
tama naman yung pin purchase mo, kunyari, signal talaga. Satellite talaga na load. Tapos, unable to process transaction kasi pin enter is not valid. Registered mo lang siya ng first, second, third, hanggang pang-5. Kapag paulit-ulit na invalid, ha? Hanggang pang-5. Kasi ako, tinatry ko siya after naman 5 minutes, try ko naman siya ulit. Kapag tama naman talaga yung pin na nabili natin. Kung kay signal talaga. Kay satellite talaga. Maliban lang talaga kung ibang product yung nabili natin sa ating boxes. Okay? So, yun yung lagi nating tatandaan. Yun yung pang-5. So, proceed tayo dito sa ating pang-6. Kapag nakalagay, unable to process transaction, this load with the enter pin is different from the load active in account. Ibig sabihin mga ka-onliners, hindi pa po expired yung inyong mga load, nag-registered na po kayo ulit. So, ikaklaro ko lang po dito ha, lalong-lalo na po sa mag-iiba ng load. Kunyari this month, nagpa-load kayo ng 99 sa inyong mga satellite or 200 sa inyong mga signal. Tapos the next month, yung satellite nyo, binilhan nyo ng 199, mag-unable to process po talaga yan. Kasi yung system ng 99 at 199 is different. Kailangan ma-expire siya muna bago nyo siya palitan ng panibagong load. Pero kung the same load, kunyari 99 yung load nyo nakaraan, tapos this month magna 99 ulit kayo, pwede po yun. Pwede nyo pong i-register kahit hindi pa expired, papasok. Pero kapag nag-switch kayo ng load, okay, 99 nakaraan, tapos 199 this month, hindi pwede. Hindi yan papasok, unable to process, at ito yung lalabas talaga. So, dapat i-expired mo muna. Kunyari, September 23 ka, mag-e-expired. Dapat mag-registered ka sa September 24 pa, para papasok yung panibagong amount ng load na gusto mong ipalit sa nakaraang load mo. The same with signal. Yun din po yung mangyayari sa signal, mga ka-onliners. Kapag 200 yung nakaraan, dapat this month 200 pa rin, kahit hindi pa expired, papasok yan. Pero kapag 200 yung nakaraan, tapos this month mo naman is 300, tapos this day ka ma-expire, tapos i-registered mo, hindi siya papasok, unable to process pa rin. Kaya dapat kinabukasan ka pa mag-change or mag-registered ng panibagong amount ng load mo. So, yun po yung pang-6, dapat klaro. Before ka mag-register ng inyong mga boxes, dapat expired na po muna ang inyong mga load para wala tayong unable to process na magaganap. So, bago natin tapusin yung video ito mga ka-onliners, sana'y may natutunan kayo. Yun yung dagdag na 3 kung bakit unable to process yung ating mga TV and ang ating mga boxes sa paglo-load sa ating mga web loading tool. Number 4 is unable to process transaction. Enter PIN has already been claimed. Ayan. Number 5 is unable to process transaction. PIN enter is not valid. Please check if the enter PIN is correct. Okay? So, ito yung pang-5. Tapos yung pang-6 natin mga ka-onliners. Unable to process transaction. This load with the enter PIN is different from the load active in your account. So, yan yung 3 tatandaan natin mga ka-onliners kapag nagkaroon tayo ng unable to process. Baka makatulong itong video na ito. And then, kapag may hindi kayo naintindihan, pwede nyo akong i-message sa ating official Facebook page, online vendors. Ayan. So, ilalagay ko dito. And then, minsan kapag hindi ako naka-reply, siguro dahil busy, may trabaho din po ako mga ka-onliners. And minsan kasi, yung free time ko lang talaga is lunch at saka tuwing gabi. Okay? Wala akong masyadong ginagawa niyan. Pero minsan, kapag meron tayong night shift, lalong-lalo na kapag pumupunta ako kung saang business talaga, kung saan yung husband ko na nagtitinda every fiesta kasi dumadayo kami sa ibang lugar para magtinda. Yan yung aming munting negosyo.
Okay? So, kaya, minsan, night shift tayo. Night shift talaga. May trabaho tayo and wala tayong dalang cellphone yan kasi natural sa lugar na pupuntahan natin kapag piyesta, walang masyadong signal. So, kaya iniiwan ko talaga. Okay? So, minsan kapag nakaka-reply ako, ibig sabihin, wala akong ginagawa niyan. Pero minsan kapag hindi ko kayo ma-replyan, huwag tayong magalit. Huwag nyo akong murahin kasi tinutulungan ko naman kayo, okay? So, yan lang yung lagi nating tatandaan and see you sa next nating tutorial. Maraming salamat sa walang humpay at walang sawa yung panonood sa ating maliit na channel dito sa YouTube. Sana naman i-like and share nyo din yung mga video na ginawa ko sa ating official Facebook page, Online Vendors. Thank you for watching and see you sa next nating mga tutorial. Bye for now mga ka-onliners!